Naging sentro ng kontrobersya si Department of Interior and Local Government or DILG Secretary na si Abalos matapos masangkot sa isang kaguluhan sa pagitan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC at ng kapulisan. Ayon sa mga ulat, pinangungunahan umano ni Abalos sa mga hakbang na nauwi sa tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Dahil dito naging mainit ang usapin tungkol sa posibleng pananagutan ng kalihim na sa naturang insidente. Sa gitna ng kaguluhan, ilang miyembro ng KOJC ang nakipagsagutan sa mga pulis dahilan upang magkaisa ng pwersa ang kapulisan para panatilihin ang kaayusan. Ang nasabing insidente ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa publiko, lalo na't lumalala pa ang sitwasyon at umabot na sa pisikalan na sagupaan ang kompontrasyon. Dahil dito, umani ng batikos ang parehong panig mula sa mga netizens at iba't ibang sektor ng lipunan. Samantala, humingi ng paumanhin si Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio dahil sa naganap na insidente. Ayon kay VP Sara, hindi nararapat na nauwi sa karahasan ang anumang usapin at nanawagan sila sa lahat na manatiling kalmado at sumunod sa batas. Dagdag pa niya, magsasagawa ng masusing imbestigasyon ang pamahalaan upang mabigyan ng hustisya ang mga nasangkot at matukoy ang tunay na may sala sa insidenteng ito. At yan ang balitang ating pagkakatutupan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ano ba? Kasi bakit ganun na lang talaga sila? Atat sila. Ganito, tama pa ba to? Mali pa yung warrant niya. Hindi pa si Pastor, kay Sylvia pa. Pero sabihin lang sa kanya, saka na kayo magre-reklamo, basta papasok kami. Whether you like it or not, gustuhin niyo man o hindi, papasok kami. O diba? Ganun na. Eto na yung pamahalaan natin ngayon. Saka na kayo magreklamo, papasok kami. O diba, tsaka na lang kami magreklamo. Malakas ang loob eh. Malakas ang loob niya, sister. Kasi sinasabi niya, doon sa unang interview na nakita ko, at kausap niya ay si Attorney Torion ata, ang sinasabi niya na magreklamo na lang kayo, mag-file na lang kayo ng kaso, basta magreklamo na lang kayo, basta kami papasok kami sa ayaw niyo at gusto niyo. So ibig sabihin, before pa nila ginawa yan, napag-usapan na nila na maaaring may mga kaso nga ma-file sa kanya at sa kanila. So parang sinabihan siguro sila, parang mayroon ng assurance sa kanila na huwag kayong mag-alala. Kahit anong kasong i-file sa inyo at kahit anong reklamo sa inyo, kami nang bahala doon, walang mangyayari dyan. So go lang. Parang gano'n ang basa ko dyan eh. Kasi ang lakas ng loob niya sabihin na magreklamo na lang kayo, mag-file kayo ng kaso, whatever, pero papasok kami. Parang sabi ko, before this happened, napag-usapan na yan na huwag kang mag-alala, kahit anong kaso nyo, absuelto kayo. Parang gano'n eh. Sabi ko, Let's, wala na talagang pag-asa ito. Yes. Sabi ko. Wala po. Wala na tayong maasahan, ma'am. Yun ang sa amin sa part ng KOJC. Wala na talaga kaming maasahan. So, bakit ka pa susuporta? Bakit ka pa magpapatuloy na papaanda sa gobyernong ito? Wala tayong maasahan talaga. Alam po, mga Pilipino, ganun din mga kapatid natin na naghihirap. Wag na kaya ayuda ng ayuda. Wala tayong maasahan dyan. Wala po talaga. Kaya, yun. Sa amin magsisimula, basta ay na talaga. Stop na yung namin. Be strong po, sister. At saka, alam natin na ang Diyos hindi natutulog. Andyan yan. May yan, may... Basta, ang alam ko, ngayon, mahirap. Pero, ang Diyos naman hindi natutulog eh. Alam niya kung ano yung tao. I always believe that what is the truth and what is right will be upheld in a matter of time. Yes po, thank you so much. Alam naman namin, nananampalataya kami and we believe na lahat ito orchestration ng Ama at gagawa siya ng divine intervention. Mas may malaki siyang plano talaga. Ako rin po. Basta, ang ano ko lang take care po kayo. I'm sure hindi ito madali para sa inyo at alam kong mahirap yung sitwasyon, pero just take care of yourselves at saka stay strong and steadfast po. Ang prayers po namin, prayers ko po nasa sa inyo at naka-monitor po kami. Maraming salamat po at
ano lang po, laban lang. Maraming salamat, Ma'am Ana. Live po tayo guys, live. Thank you sa lahat. Ayan po, Ate Nori, Magandang dagang hapon salamat po po. sa inyong Ingat lahat. po always. At Magandang Sunday po sa inyong lahat. Live po tayo guys. Ito na po, no? Patuloy pa pong ginigipit ang Kingdom of Jesus Christ. Pangalawang araw na po ngayon mga kaibigan. Update lang po tayo ha. Mag-update lang po tayo. Kasalukuyan po, meron pa ring mga kapulisan andoon sa Kingdom of Jesus Christ. At balita po natin mga kaibigan, hindi po aalis ang mga pulis hanggang bukas po. So ang SMNI po mga kaibigan ay magbabantay po. Hindi po matutulog. Kaya tuloy-tuloy lang po ang updates natin guys ha. Marathon live po tayo guys. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang po yung live natin. Paputol-putol lang. Siyempre, yung connection kasi natin, minsan napuputol, no? Tapos meron din tayong live sa kabilang channel. Tuloy-tuloy din. Dahil po kailangan po natin mag-monitor. Kasi po, grabe na po ang ginawa sa Kingdom mga kaibigan. Mamaya po, malalaman natin guys. Dahil si VP Sara po nagsalita na. Nagbigay po siya ng kanyang statement. At nagsorry po siya guys sa mga paghihikayat niya sa Kingdom of Jesus Christ na iboto itong bangag. Nagkamali po siya, inamin niya at nabudol po mga kaibigan. Mamaya po pakinggan natin yan guys. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, tuloy-tuloy po tayo guys. Ang updates ngayong Sunday afternoon po. Naku, maulan na Sunday. Happy weekend po sa inyong lahat. Mag-ingat-ingat po tayo dahil may ulam. Mukhang may ulan na naman. Malakas na ulan po mga kaibigan. Ito po, tuloy natin guys. sa lahat po ng ating mga kababayang missionary workers dyan po sa KOJC Religious Compound. Yan po si Sister Eleanor Cardona, ang Executive Secretary ng KOJC, na batay nga sa kanya, Prof, may nag-pepper spray. Oh, mahapdi yun. Pepper spray. Pero bago yan, bago ka magkomento, makakasama natin, nasa linya na po ng ating komunikasyon via Zoom. Sasamahan tayo ni Ka Eric Salis ngayong umaga. Ka Eric, magandang umaga. Yes. Makakasama mo ngayon si Professor Ana, si Jade at si Almar. Ay, magandang umaga, Jade, Almar, and Professor Ana. Ayan, si I was following just a while ago yung direktang report ni Miss Ana with Sister Nori sa pangbabastos, pananakit at kawalang respeto na ginagawa ngayon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ, including po ang pag-pepper spray kay Sister Nori. Nakatalikod yung pulis, no? Pasimple niyang inisprayan si Sister Nori. Ganito baka kriminal mag-isip ang mga pulis. Grabe. At kita natin, no, pepper spray, napakahapdi niya, napakasakit yan. Kung may asthma ka, pwede kang mamatay niyan. Professor Ana, ayun, nakitang-kita yung mist spray na lumabas. Pepper spray nga siguro, kasi kung tear gas, ano yun, bagsak yun si Sister Nori. At kinalabit lang siya sa, ito yung mukha niya, no? Oo, pero meron pang mas malinaw yan. Oo, ipapalabas natin. Yun. Oo. Ito siya, mga kababayan. Ito po ay isang malinaw na kriminal na mga gawain ng mga pulis. I will emphasize on the word criminal. Una, illegally occupied ang compound. Wala silang karapatang manatili dahil wala silang nakikita pa na ano pang patotoo na nandun ang hinahanap nila sa sinasabi nilang warrant of arrest na questionable nga. For the last almost 24 hours na sila dyan, ay illegally sinisira na nila ang property na pribado at really ito siya. Tandaan po natin ang mukha nito. Siya po ay nag-spray ng illegal sa isang chemical sa mukha ng Executive Director ng Kingdom of Jesus Christ at pasimple nagpatalikod at napakahapdi po at ang pepper spray po ay hindi yan inaalaw na gamitin. It is even discouraged na ibenta pa sapagkat yan ay chemical that can induce asthma or cardiac attack. Asthma attack or cardiac arrest sa isang tao. So, yan ay kriminal na intensyon na saktan ang Executive Director ng ating Kingdom of Jesus Christ diyan sa Davao. Hanggang ngayon po, hindi ako makatulog dahil ang nakikita kong pagmumukha, Jade, Almar, Professor Ana, ilang oras na po akong hindi mapakali
yung parang nagkakaroon ka ng some sort of panic attack dahil nakikita ko yung komosyon, yung emosyon at ang kaawa-awang kalagayan ng mga kasama sa Kingdom of Jesus Christ dyan mula pa kahapon. At wala kang magawa dahil anything na pwedeng mag-provoke ng galit ng mga pulis ay pwedeng magmasaker sila dyan at ratratin nila ang mga nasa Kingdom of Jesus Christ. Ganun po nakikita ko na ready to kill sila, ready to fire. Naka full combat battle equipment, siguro mga 1,000 yung full battle combat equipment, yung pumasok mga 500. 500 din o halos kapareho yung mga pulis na may mga pamalo. Maliban pa ito sa perimeter area, Jeda, na mga 1,000 din at ang highway kinokontrol nila. Grabing traffic ngayon dyan. No? At ito ay isang pangbihirang pagkakataon na nakikita mo na ang state terrorism is in full display. At walang kinikilalang batas, nagiging law breakers at nagiging kriminal ang mga akto ng pulis. At ang Marcos Jr. na gobyerno, imposibleng hindi niya ito nakikita. Kalat na kalat ito sa social media kahit pa itinatanggi ito ng malalaking corporate media ng mga kapitalista at oligarko na traditionally nagkokontrol ng television at newspaper at radyo. Kalat na kalat ito sa social media worldwide. Kaya sa pagkakataong ito, Professor Ana Almar Jade, hindi ako magtataka na anytime today ay magkakaroon ng malawakang pagkilos ang mamamayan. Hindi po forever tulog at takot ang mamamayang Pilipino. Hindi po forever walang pakialam ang mamamayan. Hindi ako makatulog dahil gising ka pero pinabangungot ka. Alam mo yun, Professor Ana, yung galit mo o na nakikita mo na sinasaktan ang mga sibilyan ng sariling gobyerno natin, wala kang magawa. Dahil pag may ginawa kang marahas na akbang, pwedeng magkaroon ng massacre o maraming mamamatay dahil pwedeng ratratin nga nila ang mga nasa compound. At yun ang gusto nila. They are there since kahapon pa, mga kababayan, not to serve the warrant of arrest but to occupy the compound illegally, create violence, instigate violence so that there will be martial law in Davao. Huwag na po tayo magpapatumpik-tumpik at kinakapital nila at sinasangkalan ngayon ang kalagayan ng ating mga kapatid sa Kingdom of Jesus Christ. Mga kababayan, hindi ko po maubos maisip na may ganito kademonyo na gobyerno si Marcos na itatayo sa Pilipinas, mas masahol pa sa tatay niya. Saan tatakbo ang Kingdom of Jesus Christ at mga sibilyan, religious workers at mga kawawang mamamayan, mga bata, babae, kung ang gobyerno na mismo ang pumapatay at nananakit sa kanila? Where should they go? Ako po ba? Kung may option lang ngayon, Professor Ana Jade Almar, na humawak muli ng armas, ako ba ay hahawak ng armas para iprotekta ang mga sibilyan na ito, not with the CPP, NPA, NDF? Opo. Yun na po ang nararamdaman ko. Yun na po ang nararamdaman ko. Kinokontrol ko po ang emosyon ko. How can you accept a situation where the government is a criminal that imposes criminal activities among the civilians at walang tumatayo maliban mismo sa Kingdom of Jesus Christ, sa SMNI at sa atin na nakakaranas nito at nakikipagkaisa Ka-Eric, sa kanila. At Prof, alam po ninyo, bago lang si Prof, si Ka-Eric, Prof, alam ko, ikaw personally, nakita mo yung pagdating dahil naalala ko, after nung press ko ninyo, mga ilang oras lang, dumating itong libu-libong mga pulis, Ka-Eric. At ang tanong ng mga kababayan natin, meron bang resistance mula sa KOJC para labanan itong mga pulis na itong sa pilitang pumasok dyan? Nako, napaka-organized po at napaka-mahinahon ng KOJC, ng mga full-time workers, mga young people, at sila po ay nagkakaroon ng prayer devotional during that time. I was there, wala po kaming mga tulog lahat, sila din. At nang dumating itong mga pulis, libo ito ito isang shot size lang ito. Kasi pati ang likod, pinalibutan nila. I think they deployed mga 2,500 or close to 3,000. Okay. Pagdating nila, nagdi-devotional na. At
kami sumama sa leadership ng KOGC at mga lawyers sa labas. Diyan malapit sa Waxis, yung income generating program and project ng KOGC. Diyan sa highway na yan, lumabas kami. Paglabas namin, ang lahat ng mga KOGC members, volunteers and workers ay naka-formation. Naka-devotional nga eh. Pagdating ni Torre, may dala siyang LRAD. Ano po itong LRAD? Kahapon ko lang ito naintindihan. Long range audio device na parang tambol na malaki. Nakapatong sa malaking police truck nila. At napakasakit pala ito sa tainga. Kapag pinatunog nila, pwedeng mabasag ang LRAD yan. Pwedeng mabasag ang iyong eardrum. Nandyan sa loob niyan si Torre. Ako, si General Nicolas Torre, ako ang Regional Director. Kami papasok dyan dahil kami ay may utos ng korte. Ano talaga? Akala mo ay isang hari na may bit-bit na mga tagapaglusob na mga warriors. Ang hambog niya kahapon dyan. At napakasakit sa tainga niya. Hindi ka makakapagsalita, hindi kanya maririnig. Siya lang maririnig mo. Sapagkat nandun ang mga lawyers, nandun kami, grabing sakit. Tapos pagkatapos na magsalita, pinatunog yan bigla. Talagang mayayanig ang diwa mo, matatanggal ang espiritu mo pag pinatunog yan. Illegal yan eh. Ang tawag yan LRAD, that is not allowed against people or civilians. Puro civilian at mga bata yan. LRAD is long range audio device, no? Ginagamit din yan ng Israel kapag may mga rally-rally. Ginagamit din ng Amerika yan sa mga taong mga nagkakaroon ng karahasan. Pagkatapos niyan, bumaba siya. So nandun kami, Sister Nori, at iba pa mga ministers, Attorney Torion, at iba pa mga kasama natin sa SMNI. Pagkababa niya, nakita niya ko, siguro mga 30 seconds siyang natahimik. Hindi mo na siya nagsalita, pero na-identify na niya ako. Kasi sa likod niya, yung kanyang DRDO, Deputy Regional Director for Operations, kilala ko rin si Colonel Lito Patay. Ito yung 6 hours lang yata or 12 hours na naging Chief of Police ng Davao, City Director ng Davao City na tinanggal. Galing yan sa Manila at si IDG din. Kilala ko lahat itong mga officers. So kilala ko lahat ang nandun. Dahil nagle-lecture ako niyan sa kanila, Professor Ana, sa Knowing the Enemy, sa concept ng communist insurgency. Pag open pala ng bunganga ni Torre, ang order niya, kung may reklamo kayo, go to the proper forum, sasagutin namin kayo. Bigyan ko kayo ng 30 minutes, papasok kami. At we will look for Kibuloy at sino pang nandito sa aming bitbit na mga papeles on our terms. On our terms, ha? Hindi nakaporma kagad ng mga abogado kasi siya nagdidikta ng negosasyon eh. Negotiation sana yun. Tapos, sumagot si Atty. Torion, can we have the papers? Can we see it? Pinatawag niya. Wala pa lang siyang dala. So, hinanap ang lawyer nila, no? Pero hambog na siya, si Torre. Nang dumating yung paper, isa lang ang pinakita niya. Si certain Simanes. Ang address po ay hindi Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang muna questionat ni Atty. Torion kasi illegal yun eh. Papasok ka sa lugar na wala doon ang pangalan ng sinasabi mong may warrant of arrest. So wala si Pastor Kibuloy sa bitbit niyang dokumento. Malamang ipoproduce nila ngayon yan. But we were there, documented yan. So sabi niya, I give you 30 minutes. Pag hindi, pinaredy niya. Formation. Battle formation talaga. Yung mga snipers, naka-plaster sa gilid, naka-elevation area sila, pati sa mga truck, 4 na truck yata ng police, may mga snipers sa taas, tag-tatlo-tatlo. So mga 12 or 15 na mga, hindi ordinaryong rifle, naka-scope yun. Tapos pag formation na mga tinatawag na anti-riot police, siguro mga 500, 3, 4 na gate, so mga 200, that's 800. Formation, 4, tapos may mga armado sa likod, SAP, full combat na loaded, at may mga regional mobile forces. Nakano talaga, they came to prepare and do battle as if they are going to war zone. Yun ang trato nila sa Kingdom of Jesus Christ, was very hostile. They do not treat the civilian compound and the religious compound as an area ng mga civilian. They treat it as hostile enemy territory to do battle. Battle ready talaga sila. Doon pa lang natatakot na ako, sabi ko may masasaktan ito o baka may mamatay ito. So ninalapitan ko si Sister Nori, kalma tayo ma'am. Ganon din sa Atty. Torion, but emotions were very high. Galit si Sister Nori at ang lahat ng taga-Kingdom of Jesus Christ, but they were pacified
they were disciplined, they were prayerful in spite of the anger because of the abuses at lantarang paglapastangan sa kanilang sagradong compound. So makita ko ang violence at ang pananakit, ang pang-aabuso at ang mindset of war footing and battle ready ay nanggagaling sa pulis. At nakakatakot yon sapagkat ang kanilang punong commander, itong nagpapakilalang General Torre, ay panay ang tawag sa cellphone. May kumakausap sa kanya, Professor Ana at Jade and Almar. Ibig sabihin, si Torre ay robot. May nagko-kumpas sa kanya. Malamang minimum ang estimate ko, ang tumatawag sa kanya si Marbil. Si PNP yun eh. Yun ang pwedeng mag-command sa kanya. At malamang si Abalos. Dahil yun ang direct supervisor ng PNP. At malamang pati sila Lagdameo. Yung gustong i-control at gamitin na kaharian ng Mindanao. Ito yung Special Assistant Marcos na itinuro din na Adictos Benedictos din kasama sa Bangagis session. No? So ito sila ang mas malamang na tumatawag but most likely Marbil Abalos ang kumukumpas nito. But saan ang utos kay Marbil at Abalos na ipatupad ang pagiging kriminal ng mga pulis? Kay Marcos. Because he is the commander-in-chief. So, tama lang nasipain at palayasin ito si Marcos sa Malacanang. Bobo na klase presidente, tarantado ang ugali, walang utang na loob, ginagawang kriminal ang mga instrumento ng Estado. Saan ka nakakita? Hindi ito ginawa ng tatay niya. Never na ginawa ni Marcos Edralin Sr. na ipalusob ang religious compound at mga religious sanctuary kahit alam niya na ito'y sumusuporta sa mga rebelde. Even at the formal existence of martial law sa panahon ng 1972 to 1982. Okay, Prof, nabanggit na ni Ka Eric si Marcos. Ang hindi lang kasi maintindihan ng taong bayan yung bigger picture. Kasi yung if you connect all the dots, merong kumbaga kumpas din ito ng Amerika. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, Prof, papaano po ito lahat na nabuo kasi merong playbook na sinusunod tong Amerika tsaka tapos using Marcos administration. Ang Amerika kasi as tawag nito, ang ano ko talaga diyan is they will support and back up the Marcos administration. Nakikita naman natin ngayon na kahit ano pang sabihin ng side ni BBM, alam niya na talagang maraming mga issues na binabato sa kanya at ito'y makikita mo yung proof of life, kumbaga may proof talaga na binabato sa kanya. On the other hand, makikita mo rin na yung legitimacy niya bilang isang presidente at yung suporta ng mga tao medyo weakening. Kasi kapag ganyan na ang nangyayari sa'yo, ibig sabihin, hindi na siya legitimate to a greater extent. Kapag walang legitimacy na kasi ang pamumuno ng isang presidente or isang leader ng bansa, medyo delikado na yan. So, sa kanya, no? Kasi, ibig sabihin, in a matter of time, there's a possibility na magkaroon ng change of leadership, may it be in many ways. Sa pamamaraan na hindi natin alam or maraming pamamaraan yan eh. So, ang nangyayari ngayon, since ang itong current administration is really under the, kasi ang tawag, I'll be very frank, no? Ang tawag kay Marcos sa mga tao na nasa labas ng bansa at iba pang mga tawag nito nationals from other countries, ang tawag talaga sa kanya, even ng mga academics na nakikita yung geopolitics na aspeto, is puppet of the Americans. Yun talaga ang tawag sa kanya. Rinig niyo yun? Puppet of the Americans. Oh. Puppet of the Americans. Yan po ang tawag kay Bangag, mga kaibigan, sa community ha. Sa international community yan ha. Sa ibang bansa po. Di ba nakakahiya yung ganun, guys? Tatawagin ka ng puppet by the Americans or puppet of the Americans? Sunod-sunuran ka lang? Di ba nakakahiya yun? Pagpunta mo sa ibang bansa, sasabihin sa'yo, o yung presidente nyo, tuta ng kano. Di ba nakakahiya yun, guys? Ganun po ang na-experience natin ngayon. Tuta po ng Amerikano ang presidente natin. Wala na po tayong, hindi na po tayo taas noo. Hindi katulad nung panahon ni Duterte, guys. Talagang proud na proud tayo sa mga sarili natin, lalo na pag nasa abroad tayo. Kasi nung pumunta kami ng abroad, talaga nakaka-proud eh.
talagang sasabihin mo, isa kang Pilipino dahil si Duterte po, mga kaibigan, may political will. Hindi nagkikis-as, hindi naghihimod tumbong. Di ba? In fact, si Duterte po, mga kaibigan, minumura pa nga ang Amerikano eh. Yung minura pa nga yung di ba? Presidente ng Amerika. Pati itong si Ibig sabihin guys, ang presidente natin ngayon, tuta. Kaya tinan mo nangyari. Tinan mo nangyari sa atin, pati yung kingdom. Tinan mo nangyari sa kingdom. Dahil wala pong political will. Ang kailangan natin political will. Kailangan natin at least man lang magsalita yung Pangulo. Hindi po nagsasalita, pipi, bingi, bulag. Wala na talaga naaasahan dito. I'm not kidding, no? It's not even me. It's really people from outside the country. Yun ang description talaga sa kanya. So kung makikita mo, puppet nga daw siya ng Amerika. This is even from other nationalities, from other countries. So ang Amerika kasi will back him up. Bakit? Kasi may pakinabang sila kay Marcos. Lahat ng hiling nila, lahat ng ginusto nila na compromising the sovereignty and independence ng Pilipinas, ibinibigay ni Marcos because Marcos also needs them in some ways. So kung makikita mo, may connection yung balak ng mga Amerikano sa Pilipinas na ginagawa tayong pawn when you talk about geopolitics vis-a-vis Russia and vis-a-vis China. At dun sa ginagawa naman ni Marcos internally. Kasi alam niya na kailangan niya mag-hold on to power. The Americans is backing him up. Kaya nga may nakikita kang mga Amerikano sumasali sa na nandyan sa sa KOJC na compound, diba? Sumasali sa raid It's precisely yun ang manifestation. Now, ang tanong kasi ganito, ano ba ang tawag nito, ano ba yung makikita mong in a matter of time baka mangyari? Ito'y possibility or potential na mangyari. Yung sinasabi natin kanina na de facto martial law, kapag nagkaroon ng kiskisan dyan, kaya nga sinasabi kanina ni diba, ni Ka Eric na kinakalma niya at nangangamba siya na kapag nag-overflow yung emotion at yung emotion ng mga tao ng KOJC maging ang manifestation niya is action. Baka gurgurin at saka magkaroon ng massacre dyan. So in a way, kapag nagkaroon ka ng ganun, they can actually declare officially martial law in Davao City and even the whole country. May justification kasi sila na may lawlessness na blah blah blah. So ngayon ang tanong, would it be supported by the Americans? Of course it will. Ganun siya In the same manner na during Marcos Sr. time, ang martial law nung time na yon was also supported by the Americans. Marcos Sr. was backed up by the Americans. Kaya siya nagtagal ng 21 years at nagtagal ang martial law. Wow. Precisely because it was backed up by the Americans. In the same manner ngayon, na itong mga nangyayari na to, malakas din ang loob ng current administration precisely because they know that the Americans are backing them up. Yes, that is correct. And if I may, Brother if I may, Brother yes, Almar and Brother Jade, with due respect and sa go ahead, moderators, anchors, ma'am, agree po ako sa binanggit ninyo. Ang lakas ng loob na ginagamit ni Marcos Jr. ngayon para mang-abuso ng kapangyarihan, gumamit ng karahasan laban sa mamamayan, gamitin na state terror instrument ang pulis. Ayan po ay nanggagaling sa dikta ng Amerika. One, nakipagkasundo po siya nang bumisita sa Amerika na baguhin ang kanyang foreign policy. How? Nagira-girahan at tapang-tapangan at nagkiskisan siya sa China na nagresulta sa pagkawala ng mahigit $2 billion na potential tourism generated income natin with China na mga turista. Nawala ang $23 billion na supposedly ay investment in support ng China sa pag-unlad ng ating lokal na ekonomiya. So doon palang bulusok at palpak ang desisyon na yon. Pero bakit niya ginawa yon? Ang pagiging instrumento ng proxy war ng Amerika sa China at sa pagkontrol ng geopolitical and regional situation sa Asia, sa Indo-Pacific at sa Asian region. Dahil ang habol na ni Marcos at ng kanyang asawa at ng kanilang pamilya ay maibalik sa kanila ang bilyones dolyares na naka-frozen na mga accounts at mga assets nila sa Amerika at sa iba pang bahagi ng mga bansa sa daigdig na nakokontrol ng Amerika.
So it was all about sa pag-recover ng ninakaw na yaman. Ay yung una na yon. Pangalawa, maliban sa pag-recover ng nakaw na yaman nila, na ginagamit nila ang American Connection in support para ito ay ma-release at makuha na nila for several decades na hindi na nila magalaw, ay ang pagkakaroon ng suporta sa kanyang political power sa Pilipinas. Agree po ako dyan. Sapagkat kung ako ang tatanungin nyo, did I have a personal experience with them na election time pa lang ay hinahanap na nila ang linya kung papaano makakuha ng direksyon sa US State Department na sila ay i-endorse at suportahan at makukuha nilang suporta sakaling makaupo si Marcos Jr. Yes, I have proof and direct knowledge about that. In due time, ilalabas natin yan. Hawak ko po ang ebidensya niyan sa mga meetings. Yes, I know that. They were operating already para makuha ang suporta ng Amerika habang gumagapang din sa China na wag silang tirahin during election. Yes, involve ang asawa. Election. Involve ang asawa. Involve ang ibang mga tao na nasa gobyerno niya ngayon. Yes. At involve pati si Marcos. Yes. Nakaupo siya during that meeting. I was there. Yes. Andun ako. Huwag ko munang i-discuss yan. That's another matter. Ano pa pong proof na alam natin ito ay isang pagbebenta ng soberanya at ng integridad ng ating bansa at siya ay isang total puppet ng Amerika na nagkukunwari-kunwaring isang matino na presidenteng may integridad pa para pangalagaan ng bansa natin. Pagkasimula ng negosasyon na yon, ang isang hiniling sa kanya, at ito po ay open knowledge na, ay huwag pabalikin ang mga Duterte sa poder. Iniisa Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!